Yeah, what's up mga tropa? Hindi na natin papahabain pa yung video na to. Makikita nyo dito sa isa nating camera, meron tayong tatlong mga bote dito na may kanya-kanyang mga ink na ginamit. At sa palagay ko, etong ink na ginamit dito sa isa kong binibili na honey ay using Ecosolvent yung ink na ginamit dito. At eto naman syempre, product ko to mismo. Ang gamit ko dito ay pigment ink. At eto naman ay dye ink. So paano ko nga ba na-identify na kahit hindi ako yung may-ari na nagbebenta netong dalawang bote dito na may sticker, ay nalaman ko kung ano yung mga ink nila. Kung meron kayong mga dye ink, ganito talaga yung may experience nyo. Kapag ka nilagay nyo yung inyong mga bote na may sticker sa rep, pagka nagkaroon ng mga moisture, ganyan yung mangyayari. Kaya nasabi ko siya na dye ink yung gamit niya. So napanood nyo naman siguro sa mga previous natin video na tungkol nga dito sa dye ink sticker printing. So mag-move forward naman tayo dito sa pigment ink na kahit anong basa mo sa kanya, kahit anong hugas mo sa kanya, kahit i-scratch mo siya ng i-scratch, ganyan yung mangyayari sa kanya. Kahit i-scratch mo siya, eto nga pala pigment ink Hansol I-Tech Glossy. Kahit i-scratch mo siya, walang nangyayari. Ayun nga lang, dahil sa lagi siyang nauhugasan, isang taon na kasi sa akin to, at kung ano-ano na yung nailagay namin dito, nilagyan na to ng mga paminta, kung ano-ano, pero maganda pa rin yung kanyang sticker. Pigment ink Hansol Glossy Vinyl, walang phototop. At eto naman yung ipapakita ko sa inyo, kung talagang mga malakasan na yung inyong mga produkto at kailangan nyo ng mga sticker, ay highly suggest na sa mga large format printer kayo magpa-print dahil mas makakatipid kayo. Pero syempre kung walang mga large format printer dyan sa inyo na malalapit, make sure lang na pigment ink yung gagamitin ninyo. At kung walang pigment ink, pwede namang pagtiyagaan yung dye ink. Pero ganito nga yung mangyayari, medyo mapapahiya kayo sa inyong mga client at mapapansin nila na nag-iiba yung itsura. Bakit ko nga ba nasabi na Ecosolvent yung ink na ginamit dito at large printer? Kasi may mga large printer talaga na hindi mo maiiwasan na base na lang din to sa experience ko, sabog-sabog talaga yung output nila. Yun lang yung kinapangit kapag mga large format printer. Hindi siya ganun kapulido yung printout. Pero may mga large format printer naman talaga na pulido. Nakadepende pa rin naman talaga sa materials at sa mga equipment. Ito agay nito, napansin ko sabog-sabog talaga yung output niya. Malalaman niyo yan time to time na sa experience nyo lang, malalaman nyo na kung anong category or kung anong ink yung ginamit. Ito ginamit dito parang normal din na sticker, normal lang na sticker paper. Although talagang waterproof siya, kahit basain ko na siya, binasa ko na siya kanina dyan sa gripo. Hindi pa rin siya na fade, parang na lulusaw. Ayun nga lang, hindi ganun ka pulido yung printout. Pero kung tutuusin, pwede na. Pero may mga large format printer naman talaga na pulido din nga talaga yung pagkaka-print. Hindi ko nilalahat yung sabog yung printout dahil may experience nyo rin talaga yan. Makikita nyo sa mga produkto na binibili nyo. Eto, gaya nga na ito. Kasi nagpa-print ako dati sa tarpaulin printing. Makikita mo talaga na hindi ganun kapulido din yung ano niya, yung print niya. Medyo may pagkasabog yung printout niya. Syempre nakadepende kung anong printer yung ginamit niya doon. Hindi ko na tinanong. Syempre mga ibang mga nasa printing business, ayaw din nila sabihin yung mga printer or yung mga model or yung mga materials na ginagamit nila, no? Kasi baka maging kakompetensyan siya balang araw. Pero ito, sure ako dito, sabog talaga eh. Hindi talaga ganun kapulido eh. Pero pwede na yung ganito kasi mas mura lang talaga yung ganito. Ayan, oh. At least nagkaroon kayo ng mga idea sa mga possible na mangyayari. Sa dye ink lang din naman talaga ako nagsimula dati hanggang sa nakaipon, nakabili ka ng mga platter cutter, pigment ink. Ayan, kaya tatanungin nyo yung inyong mga kliyente kung saan nila ilalagay yung mga sticker para hindi kayo mapahiya, makapag-ready kayo na kung anong ink yung gagamitin ninyo. At inuulit ko, walang isang printer na pwedeng i-accommodate lahat-lahat na kung anong product yung pwede mong ibenta. Walang printer na ganon, walang printer na lahatan pwede na. Talagang mag-i-invest ka sa dye ink, kailangan may dye ink printer ka pa rin, meron ka pa rin pigment ink, at meron kang sublimation ink kung nag-offer ka ng mga mugs printing. So ayun, dito na natin tatapusin yung video natin na to. Sana hindi na umaba tong video natin. At sa mga susunod na video ay ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga materyales, yung mga ordinary na material sa mga sticker printing business at yung mga possible na kung magkakaano nyo siya pwedeng ibenta.
So, ayun lang. Like, share, and subscribe. At sana i-consider nyo nga talaga na mag-subscribe dito sa channel natin. Dahil target ko ngayong taon na maging 10k subscribers tayo. At wag na wag magpapabudol. Wag na wag kayong bibili sa mga nagba-buy and sell na mga materials tungkol sa printing. Dahil mabibili nyo yung mga printing materials nyo sa murang halaga, sa original price. Kung sa mismong lehitimong distributor talaga kayo bumibili. Bye-bye. Bakit ang gahaman mo? Gusto mo sa'yo lahat na nakikita. Napakadorobo mo. Sa lahat ng kwento ikaw ang bida. Napakahirap mo na makontento. Lahat ng porsyento